Una po sa lahat gusto ko po magpakilala. Ako po si Mark James Valdez. Isa po akong visual artist and nagpipaint po ako. Uh, yung mga subjects na pinipaint ko po is through sa mga nakikita ko, so kung ano nararamdaman ko, ganun po siya sa. Mhm. Yes sir, ilang taon na po ninyong ginagawa itong pagpipaint? Nag-start po ako sa pag-paint since high school pero yung mother ko po kasi na-instill na po sa akin elementary years pa. Naalala ko pa po nung tinuturuan niya ako, palagi niya po pinapagalitan pag hindi malinis po yung gawa ko. Tapos nagtuloy-tuloy na po yun sir until sumasali na po ako sa mga contest, agad po poster making contest ng elementary. Tapos pagtugtong ko po ng high school, doon na po, nag-start na po ako sa pag-painting, sumasali din na po ako sa mga painting contest dito po sa barangay, sa town po namin, at sa regional po, ganun po sir. Tsaka nagtuloy-tuloy na po hanggang college. Yes Parang sir. nakasa na din po yung skills ko sa pag-paint, kaya naging hilig ko na po yung mag-painting. Yes sir. Ano na pong pinakamalaking event ang sinalihin nyo dito sa pagpipaint sir? Wala pa po akong as in big na event na salihan kasi po nag-paint po ako tsaka pinupost ko lang through ano po, through online and po, gumagawa po ko ng mga artworks, then pino-post ko po siya, then yung iba po is ginagawa ko po ng content. Mhm. Ye- Pero pag school based po, sa school po namin, isali naman po ako. Ganun po siya. Yes, Sir Mark. Good morning po. Yes, sir. Sir, itatanong ko lang sana kung halimbawa, di ba, nakapag-post kayo ng artwork ninyo through social media, binebenta din po ba ninyo, sir, yung mga nagagawa ninyo? At kung binebenta man po ninyo, sir, magkano po yung halimbawa, sabihin natin, pinakamura na gawa nyo po? Yung mga artworks ko po ma'am, bali yung standard size po, nagkakahalaga po siya ng 15K po ma'am. And depende po kasi sa commission kung ano po gusto ng client po or customer na ipagawa kung anong size. Minsan may mga nagpapagawa ng mga standard size din po, ganun po. Usually, ganung prices po siya. Mhm. Yes sir, sa lahat ng ginawa mo po na etong painting, ano yung mas nailabas mo ang emotion mo dito sa pagpipaint and or kung ano man ang ginawa mo, ano yung mas pinakamahirap sa'yo na ginawa etong pagpipaint sir? Ayan po, bago po kasi mag-painting, pinakakailangan dyan is yung mga materials. Ayun. Siyempre, dapat may gamit ka, canvas, paintbrush, acrylic paint, and yung time and effort mo din para gawin ng isang painting. So, magsisimula ka sa pag-sketch, dun po ako nag-start, and pagkatapos ko po mag-sketch, uh, nagdidirect na po ako sa painting hanggang matapos po yun. And pag sa painting naman po, yung subject ko po is more on feminism. Ayan, more on pag napapansin niyo po, yung more on babae. Kasi yun nga po yung nakikita ko araw-araw pag nasa isip ko. Yun through painting, na-express ko din kung ano talaga yung nararamdaman ko. Ganun po. Kaya nagiging outcome po ng painting ko is feminism. And yung sa forte ko po kasi sa painting, more on ano po ako, cubism, expressionism, and abstract painting po ako. Yes, sir. Yung mga ginagawa niyo po halimbawa sa nasa standard size po kayo ng canvas. Ilang araw or ilang weeks po yung nagugugol ninyo bago niyo matapos yung kabuuang artwork po? Yung mga standard sizes po ma'am, kadalasan po 2 days, natatapos ko na po yun. Mhm. Yung mga maliliit lang po kaya na po ng isang araw. Mhm. Pag gugugulit mo talaga yung sarili mo na mag-paint. Kaya matrabaho din po minsan, lalo na kapag yung mga details ng gagawin mong artwork. Siyempre, kailangan din ng details para maganda yung outcome ng painting. Ayun po.
Yes, sir. Pag may mga halimbawa clients po kayo na gustong magpagawa ng artwork sa inyo, base po sa forte ninyo na sir na binanggit nyo kanina, tumatanggap din po ba kayo sir yung mga gusto nilang halimbawa inspiration? Yes naman po ma'am, tumatanggap naman po ako. Kasi kadalasan mga request po ng clients natin kung ano talaga yung gusto nila. Meron po isang client ko na sabi na gusto ko nang i-recreate ko daw yung itsura ng, yung anong tawag dito, nung history kasi ng lola niya is sa probinsya ganun. Parang nabuo ko siya through sa isang matandang nakahawak ng basket na may mga laman na prutas doon sa basket. Ganun po. Ganun po yung minsan yung mga request ng client natin. More on Filipino culture po. Ganun po. Yes, sir. Since naipopost po sa social media, sir, yung mga artwork ninyo, may mga nag-reach out na rin po ba sa inyo, sir, from overseas? Yung mga client po? Yes po, ma'am. Kadalasan po may mga client po ako from USA and Canada. Pero yung mga client ko overseas po is Filipino citizens din po sila. Ganun po. Yes, sir. So, ano yung kadalasang kinukuha nila, sir? Ganun din po, commission, and yung iba po is yung mga binibenta ko po na pinupost ko po sa Instagram and sa Facebook page ko po. Yes, sir. Nagda-direct message po sila sa akin kung gusto nilang kunin yung painting. And nag-ask naman po sila ng details, binibigay ko naman po eh. Doon po, kinukuha na po nila. Then siniship ko po nationwide, ganun. Ano na po ang pinakamalaking size na pinagawa sa iyo, sir? Bali, yung pinakamalaking size na po is 3 by 4 feet po pa lang. Ganun pa po yung pinakamalaking size. Yes, sir. 3 Yes, sir. Base sa iyong personal na experience, mahirap po ba ang ang artist or as a visual artist? Para sa akin po, sir, na-enjoy ko naman po siya. Hindi naman po ako masyadong nahihirapan kasi nga po, hilig ko po magpinta. Masasabi ko na dahil sa pagpipinta, yun nga, na ano yung oras ko. Parang recreational activity ko na din yung pagpipinta kasi passion ko nga po yun. So, masaya naman po ako habang nagpipinta. Ayun po. Yes, sir. So basically, ang nag-inspire sa iyo ang mama mo or meron pa po ba? Ang nagturo po sa akin at nag-introduce dun sa talent ko ng pag-drawing yung mother ko po. Kasi since Ellen po kasi, siya na po kasi nagtuturo sa akin, ayun, na every time daw po ako na mag-paint ako, dapat malinis. Ay, walang madumi, ganun. Cleanliness. Tapos, yung, lalo na sa pagkulay daw, isang direction lang. Ganun. Ganun po yung tinuturo sa akin ng mother ko nung elementary at hanggang ngayon. Saludo po ako sa kanya kasi siya po yung nag-introduce sa akin ng talent na to at siya po nagturo. Yes, sir. So, dito po sa Baguio City. Ay, by the way, sir, taga saan saan po kayo ngayon, sir? Naka-base po ako ngayon, ma'am, dito po sa Candon, Ilocos Sur. Sir, dito po sa Baguio City kasi may mga programs na gaganap na particular dyan sa My Station Road. Kung minsan may mga nilalagay silang mga booth dyan kung saan ina-exhibit yung mga artworks. Sir, na-try nyo na rin po bang i-display yung mga artworks nyo dito at itinda, sir? So, kumusta naman po ang interaction with yung mga interested na clients po, sir? Wala naman pa po akong na-i-exhibit dun po sa ma'am, pero na-try ko na po mag-join sa mga art workshop, art competition po dyan sa Baguio. Pero soon po, if may mag-reach out po sa atin, why not? I-grab po natin yan. I-exhibit po natin yung art. Yes, sir. Tama po yan. Dito may na-interview din kami na artist, pagpipaint din ang ginagawa. Ikaw ba, sir, sa ginagawa mong painting,
may pangalan po ba? Kasi nung nakaraan, etong isa ding visual artist, may mga pangalan kapag gumagawa siya. Just like for example, etong parang igorot, parang bayanihan, ang gusto niyang sabihin doon. May title po ba itong ginagawa mo? Meron po, sir. For example po yung pinin ko po na feature ng isang lalaki na nag-yosi tapos may waves sa ulo niya. And nilagyan ko po siya ng title na Waves of Imagination. Ganun po. Parang saka lang po ako kinikreate yung title pag natapos ko na po yung painting. Kasi marami po akong nabubuong mga title pero pinipili ko po yung pinaka-best na or pinaka-fit doon po sa final outcome po ng painting. Mhm. Ganun po siya, sir. Mhm. Kapag may mga competition po ba, o regional or national, nakahanda ka po bang makisali sa mga gaganapin? If in case may programa ang gobyerno ng Pilipinas, ready po ba tayo para makisali sa mga competition na ganito? 100% ready po tayo dyan, sir. Kung mayroon mang programs or competitions na gaganapin nationwide, why not? Sumali tayo dyan. Mhm. Kasi opportunities po yan, kaya i-grab lang natin, sir. Mhm. Yes, sir. As a visual artist, masasabi ba nating nakakatulong ito sa pag-aaral mo and at the same time sa family member mo na rin? Sobrang nakakatulong po sa akin yung pagpipinta ko. Kasi doon nga po sa nakukuha kong money, iniipon ko po siya, then ginagamit ko po siya sa pag-aaral ko. Kasi ngayon po, patapos na po ako ng pag-aaral kasi kumuha po ako ng Bachelor of Culture and the Arts Education. Hoping next year makapag-graduate na po ako, ayan, dahil nga po isa po sa rason yung pagpipinta kasi nakatapos po ako ng pag-aaral. Yes, sir. Shout out mo na rin, mensahe mo na sa mga schoolmate mo and by the way, anong school and grade level and mensahe mo na rin sa ating mga kabombo. Go ahead, sir. Ayan po, shout out ko po lahat ng mga taga-Candon, sa mga practice teachers dyan sa Candon City Information Technology National High School, sa mga teachers, faculty staff, at sa college ko po, Ilocos Sur Polytechnic State College, sa mga instructors din po dyan, at sa lahat po ng faculty staff. Nandito na po kayo, nakalive po ako sa Bombo Radio Baguio. And sa family ko po, of course, kay Miss Louie B. Bitongan, na kasama ko po ngayon, na nag-inspire po sa akin. At above all, kay Lord, na nagbigay po ng talent ko, na ini-offer ko po lahat sa kanya to dahil siya po ang reason kung bakit ayan po, nakakapag-sell po ako ng mga paintings, ng mga artworks ko. And masasabi ko lang po sa mga tao may problema man ngayon dahil sa hamon ng buhay, sabi ko lang po sa inyo, learn to rest and not to quit. Yan lang po. Maraming salamat. Ayan. Amen for that and sana all my inspiration, sir. Ayan. So, sir, last na itong tanong ko. Anong masasabi natin sa mga kabataan, lalo na itong mga visual artist din, kagaya po ninyo, itong mga nagsisimula na mga kabataan, ano po ang masasabi natin dito dahil syempre, minsan nakakaramdam sila ng stress. Ano po ba ang mensahe po ninyo or encouragement sa kanila para ipagpatuloy pa ang pagiging visual artist? Ayan, kapag nakakaramdam sila ng kalungkutan, stress, or anxiety, of course, huwag makalimutan magdasal, magtiwala sa sarili, at isurround mo yung sarili mo sa taong tutulungan ka na maging masaya, at gagawin mo yung best mo, hindi mo sasayangin yung oras na inilaan sa'yo, kundi sabi nga nila,
live life to the fullest. Ayun po, sir. Continue lang nila yung passion nila. Habang bata pa sila, enjoy nila ng buhay. Huwag mawalan ng pag-asa. At kung saan ka masaya, dun ka. Gawin mo kung anong gusto mo sa buhay. Basta palagi kang humingi ng gabay ng Panginoon Diyos. Ayun lang po, sir. And at the same time, dapat may inspiration ka. Gaya ni Sir Ayun. Mark. Ayan. Dapat nga may inspiration ka, sir. Ayan. Maraming salamat po sir sa pagkakataon and the oras na binigay mo sa Bombo Radio Baguio. Thank you and hopefully may mga sasalihan kang competition kasi base sa nakita ko, mga obra mo, ang gaganda and talagang unique. And yun nga, napakaganda and hopefully may mga sasalihan kang competition nationwide or mapa-international if in case meron man. Maraming salamat sir. Ayan. So, Maraming salamat po. Thank you so much. Agyaman ang amin na po. ayan. Agyaman kami.